binugbog, nalosyang, pero bumangon. Ito na ang pinakamaganda niyang rest back. Lahat tayo may picture o video na ibinabaon na natin o kinakalimutan pero nagpa-pop up naman uli sa ating social media accounts. Nariyan yung tao na. Hindi na video ko mo nga. Ito ang video na yon para kay Michelle. Kuha nung 2013 kung saan payat na payat siya. Hindi magkamayaw sa pagpapakain sa 6 niyang maliliit na mga anak. Tila mas matanda sa totoong edad niya noon na 27 anyos lang. Makalipas ang 8 taon, heto na ang glow up reveal ni Michelle ngayon. Pansin nyo ba? Parang may nag-iba sa kanya. Walang dudang gumanda, sumeksi at umaliwalas ang itsura. Yung nakakakilala po sa akin, hindi po sila makapaniwala na ako yun kasi iba yung itsura ko po nung umalis po ako. Isang una, gusto makaitom, kag maniwang. Tapos pirmi lang siya nagahibi. Naggwapa na, nagpauli na. Paputi na siya, nagwapa na sa gamay Bulong-bulungan ng mga mosang o mga chismosa riyan. Si Michelle, nagparitoke raw, uminom ng mga gamot pampaganda o baka nakapangasawa ng mayaman? Ang sikreto ng glow-up transformation ni Michelle na ikagugulat nating lahat, ibubunyag na. Kung mukha mang stressed noon si Michelle, ito'y dahil laki raw talaga siya sa hirap. Kami lang po ng mga kapatid ko nagtatrabaho sa bukid para lang may panggastos po. Nagtrabaho po ako sa loob ng bahay lang po, sa Iloilo. Lalaba, naglilinis. Nakilala niya si Berto, hindi niya tunay na pangalan. Sobrang bait niya, tapos maalaga. Yun po, nabuntis po ako. Sumama po ako sa kanya. Pero ang kanya raw mister, Binubugbog po niya ako. Sinusuntok po sa mukha, sa sikmura o di kaya sinasakal. Hinihila po niya ako sa buhok. Pag marami pong tao, parang nagmamayabang pa po siya na ganito ginagawa sa akin. Sinisipa ako sa tiyan. Nung sinuntok niya po ako sa tiyan, magpa 5 months pa lang po yun. Tapos nakunan po ako. Pero tiniis ko po kasi ayaw ko pong mawala ng tatay yung anak ko eh. Kapag iwanan ko siya, yung mga anak ko po, lalaki din na walang tatay po, katulad sa amin. dagdag pahirap pa sa kanilang buhay mag-asawa na pareho silang walang trabaho. Wala kaming tubig sa bahay. Nauuhaw na kami ng mga anak ko. Umakyat po ako sa niyog para lang may papakain ako saka ipainom sa mga anak ko po. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pagsasama nung nagkasakit ang isa sa kanilang mga anak. Pumunta po ako sa mga simbahan para mamalimos po. Dala-dala ko po yung anak ko. Kailangan po namin magbayad sa operasyon po. Tapos po may isang babae po na tinulungan po kami. Dinala po kami sa bahay niya at binigyan na po kami ng pang-down po sa operasyon ng anak ko. Pero ang kanilang bunso muling nagkasakit. Hindi po kami makakalabas doon sa health center po kasi wala po kami pambayad. Para lang makuha ang bata sa pagamutan, kinailangan nila itong ipaampon. Kakilala din po namin yung nagkuha po. Wala po silang anak. Masakit po. Muntik na po ako nasiraan noon. Ano po, mahal na mahal ko po siya. Sa puntong yon, natauhan si Michelle na kailangan na niyang kumawala sa kanyang mister. Inuto ko po yung asawa ko na mag-abroad po ako. Tapos sabi ko, pag nasa abroad na ako, lahat ng sahod ko ibibigay ko sa kanya. Kaya po pumayag siya. Nakipagsapalaran si Michelle sa Riyadh sa Saudi Arabia. Nakipaghiwalay na rin siya sa kanyang asawa. Samantala, ang kanilang mga anak na iwan sa poder ng kanyang ina. Hindi po madali kasi hindi po nila ako binibigyan ng pagkain. Yung tinatapon po nila pagkain yun ang kinakain ko. 3 araw po akong tubig lang po yung iniinom ko. Pero nagbago ang lahat nung nalaman ng kanyang amo ang tungkol
tungkol sa kanyang mga anak. Kailangan kong magpadala sa mga anak ko, wala po silang makakain. Nung pinakita ko sa kanila yung picture ng mga anak ko, sobrang naawa po sila sa akin. Parang bumait po bigla yung madam ko. Simula po noon, pinapakain na po ako ng maayos ng amo ko. Yung amo ko po, pag pumunta kami sa mall, pinapapili niya po ako kung anong gusto ko. Pero hindi po ako masyadong gumagastos sa sarili ko kasi iniisip ko pa rin po, kulang pa yung magiging sahod ko. Unti-unti nang nabawasan ang mga problema ni Michelle. Doon na rin nagsimulang umaliwalas ang kanyang itsura. Nagkalaman-laman, pumuti at lumabas din ang kanyang natural na ganda. Sinong mag-aakalang ang babaeng ito noon sa video? At si Michelle, iisang tao. Yung sinasabi nila na naglaklak daw ako ng pampaganda para gumanda ako, yung sahod ko daw inuubos ko pa sa pampaganda. Hindi naman po yun totoo kasi hindi ko naman po yung kakayanin bumili ng mga mamahaling pampaganda. At hindi rin ako gumagamit ng mga mamahaling pampaganda kasi hindi naman yun kakayanin ng sahod ko. Masaya ako sa buhay ko kasi hindi na ako nagkukonsumisyon sa asawa ko. Parang naging kontento na ako sa buhay ko na anak ko na lang yung iniisip ko at saka yung sarili ko po. At makalipas ang 3 taong pagkakawalay sa kanyang mga anak, matapos mag-quarantine ni Michelle, muli niyang nakasama ang mga ito. Doon sa asawa ko, sana masaya na siya sa buhay niya ngayon kasi masaya na ako sa buhay ko ngayon kasama yung mga anak ko. Sana hindi na niya kukunin yung mga anak ko sa akin kasi kayang-kaya kong bigyan ng magandang kinabukasan at mapag-aral yung mga anak ko. Yung nakikita natin dyan na pwede niya talagang i-pursue yung anti-violence against women and children. Mahalaga na magsampa siya ng kaso para makuha niya yung justice na kailangan niya. Iyon porke nahiwalay na, okay na, kasi pwede rin gawin yun ng lalaki sa iba pa. Huwag tayong manahimik sa mga pang-aabuso. Dapat i-report natin. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mister ni Michelle, pero tumanggi ito. Sa susunod na buwan, nakatakdang mag-abroad muli si Michelle. Pero bago raw siya umalis, ang tangi niyang hiling, magkaayos sila ng ipinaampun niyang bunso. Masakit po kasi anak ko naman po siya kaso alam ko naman na mali yung ginawa ko sa kanya na pinamigay ko siya. Pero sana balang araw maintindihan niya na kung bakit ko ginawa yun. At alam kong darating yung araw na kikilalanin din niya ako. Ang mapapayo ko po sa mga kapwa ko babae na sinasaktan ng mga asawa nila, sana isipin din nila yung sarili nila at yung mga anak nila. Kasi kung puro lang pagmamahal sa asawa, iniisip nila, hindi sila makakabangon sa pagkakadapa. Ang iba, ayaw makita ang mga luma nilang itsura. Pero maganda rin itong paalala kung paano tayo lumaban, nagbago at bumangon.